Update naman tayo sa lagay ng panahon ngayong inuulan ang ilang bahagi po ng ating bansa, kabilang na dito sa Metro Manila. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Miss Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Ano po ba ang dahilan ng pabugso-bugsong pag-ulan na naranasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila at ilang probinsya? Sa ngayon po, yung mga nabanggit nating lugar, including Metro Manila, ay apektado ng habagat or yung southwest monsoon. Inaasahan po natin yung mga pag-ulan na magiging madalas all throughout the day, although may mga breaks naman in between. Pero yun nga, andyan pa rin yung dahil sa mga pag-ulan, yung mga posibleng banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga lugar na malapit po sa, or sa mga komunidad na malapit sa paanan ng mga bundok. I see. At ilang LPA ba ang binabantayan po natin sa mga sandaling ito? Miss Connie, bali isa pa rin po no, yung binabantayan natin nitong mga nagdaang araw. Nasa may bandang coastal waters na ng Calayan, Cagayan. At bagamat may medium chance na maging bagyo ito, ibig sabihin ay hindi na naman natin nasa na within 24 hours ay magiging bagyo. Nandiyan pa rin yung possibility na pwede itong mag-isang bagyo possibly in the next 48 hours. At dito sa may bandang dulong hilagang Luzon, kaya yung mga kababayan po natin dyan sa Northern Luzon area ay dapat patuloy din ang pag-monitor na update natin regarding the low pressure area po. May kinalaman ba yung bagyo sa labas ng PAR sa nangyayari pong mga pag-uulan din ngayon? Well, sa ngayon po, napakalayo nitong bagyo na nasa labas ng PAR. Yung talagang direktang nakaka-apekto sa ating bansa, in particular sa mga Northern Luzon area, itong low pressure na binabantayan natin, habang yung habagat naman sa mga lalawigan sa western areas of Luzon, kasama na nga dyan ang Metro Manila. Para makapaghanda na ho yung ating mga kababayan, saan ba yung direksyon na tinatahak po nitong LPA at ano-ano yung mga lugar na inaasahan pa nating uulanin? Sa ngayon na nakikita natin, dahan-dahan itong kikilos patungo nga dito sa may bandang dulong hilagang Luzon or dito sa may bandang Batanes sa Babuyan Island area. At sa mga susunod na araw, kapag nag-develop ito na tuloy na mag-isang bagyo, ay inaasahan naman natin na dahan-dahan kikilos kikilos ng pan-northeast. Pero dun sa babagal na pagkilos ito sa Northern Luzon area nga, or papalapit sa extreme Northern Luzon area, inaasahan nga natin yung patuloy ng pag-uulan. Kaya't may banta rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa Northern Luzon area. Pa-weekend na ho, ano ho ba ang tsansa na magkaroon pa ng bagyo kaya sa mga susunod na oras o araw? Well, ang nakikita po natin, itong binabantayan nating low pressure ay posible nga maging bagyo ngayong Nga po. darating na weekend at makapekto sa dulong hilagang Luzon. So, maulang weekend po ang aasahan natin, sir? Tama po, hindi lamang dito sa apektado ng low pressure, no, kundi maging dito sa Metro Manila at saka yung mga lalawigan sa western section ng Luzon dahil naman po sa habagat. Maraming salamat po sa inyong update sa amin. Yan naman po si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.